May isang kwento sa Genesis na promise parang isang sinaunang skandal. Ito ay isang salaysay tungkol sa inhustisya, isang babaeng hindi sumuko at isang plano na talagang nagpabago ng lahat. Pero bago yan, isipin niyo muna to ha. Paano kung yung mismong sistema na dapat nag-aalaga sa'yo ay siya pa yung kumalaban sa'yo? Diyan mismo umiikot ang kwento ni Tamar at kung paano niya hinarap ang isang sitwasyong ganito. So dito nagsisimula ang lahat, sa isang pamilyang sunod-sunod na tinamaan ng trahedya. At dahil sa mga pagkamatay na to, isang babae na nagngangalang Tamar ang biglang naiwan sa isang napakaalanganing sitwasyon. Okay, para malinaw, ito yung cast of characters natin. Si Judah, ang ama. Tapos yung tatlong anak niya. Si ang panganay, na asawa ni Tamar. Si Onan, ang pangalawa. At si Shelah, ang bunso. Importante itong mga to ha, tandaan nyo ha. Kasi yung relasyon nila sa isa't isa ang magdidikta ng buong kwento. And boom! Dito pa lang may problema na agad. Si yung panganay na asawa ni Tamar, namatay. Dahil dito, si Tamar ay biglang naging byuda na walang anak. Alam nyo, sa kultura nila noon, yan ay isang napakadelikadong kalagayan para sa isang babae. Okay, para maintindihan natin yung susunod, kailangan nating malaman ang konsepto ng levirate marriage. Isipin nyo na lang na para itong social security system noong unang panahon. Kapag namatay ang kapatid mo, obligasyon mong pakasalan yung byuda niya para magkaanak sila at maipagpatuloy ang pangalan ng namatay. Ito dapat ang magliligtas sa sitwasyon ni Tamar. So, yun dapat ang sagot, di ba? Si Onan, inutusan siyang tuparin yung tungkulin niya kay Tamar, pero tumanggi siya. At hindi lang yon, simpleng pagtanggi. Ipinagkait niya kay Tamar ang karapatan nitong magkaroon ng pamilya at kinabukasan. Dahil dito, namatay din si Onan. Grabe! 2 beses nang bumagsak yung sistemang dapat nagpuprotekta sa kanya. At kung akala nyo yun ang worst part, hindi pa. Dito na pumapasok yung pinakamatinding pagsubok. Isang pangakong sinira na nagsimula sa takot at nagresulta sa isang desperadong sitwasyon. Ito, yung sinabi ni Judah, yung biyenan niya, kay Tamar. Basically, pinauwi mo na siya at pinangakuan na huwag kang maggalala. Kapag malaki na yung bunso kong, si Shelah, ipapakasal kita sa kanya. Parang may pag-asa pa naman, diba? Oh, yun ang akala niya. Kasi ang totoo, ito pala yung tumatakbo sa isip ni Judah. Naku, baka mamatay din si Shelah katulad ng mga kapatid niya. So hindi yun isang totoong pangako. Isa yung kasinungalingan para lang mailayo si Tamar at maprotektahan niya yung natitira niyang anak kahit na tinalikuran niya yung responsibilidad niya. At lumipas nga ang panahon. Naghintay si Tamar. Nag-asawa pa nga yung asawa ni Judah. At si Shelah, matagal ng binata. Pero yung pangako, wala. Napako na. Dito na siguro na pagtanto ni Tamar na, teka, niloko ako. Pinabayaan na ako. At dito na nagbago ang lahat. Kung bibigyan ka ng sistema, minsan kailangan mong gumawa ng sarili mong sistema. Hindi na naghintay si Tamar. Nag-isip siya ng isang mapanganib, radikal at napakatalinong plano para kunin ang hustisya sa sarili niyang mga kamay. Grabe yung plano niya. Napaka-calculated. Tingnan niyo to. Una, nalaman niya kung saan pupunta si Judah. Pangalawa, nagpalit siya ng damit. Tinanggal niya yung damit byuda niya para hindi siya makilala. Pangatlo, nagtakip siya ng belo. At pang-apat, naghintay siya sa tabi ng daan. Bawat galaw, pinag-isipan. So, nung nakita siya ni Judah, inakala nitong prostitute siya at nakipag-negotiate. Ang alok ni Judah, isang kambing. Pero dito yung galing ni Tamar. Ang hiningi niya bilang kolateral o prenda ay hindi pera. Himingi niya ang selyo, PC at tungkod ni Judah. Basically, yung ID at pirma niya. Mga bagay na magpapatunay ng pagkatao niya. Okay, so the plan is in motion. Pero fast forward tayo ng 3 buwan. Dito nasasabog ang lahat. Dito na mahaharap ang plano ni Tamar sa pinakamatinding pagsubok, kung saan ang buhay niya mismo yung nakataya. 3 buwan. Sapat na panahon para may lumabas na isang sikreto. Isang sikretong hindi mo talaga pwedeng itago. At yun nga, ito yung balitang nakarating kay Judah. Hoy, yung manugang mo si Tamar, nagloko at buntis siya ngayon. Grabe yung akusasyon. At sa panahong yun, yan ay automatic death sentence. At ang hatol ni Judah, mabilis, brutal. Ilitaw siya at sunugin. Walang pag-aalinlangan, ipinataw niya yung pinakamabigat na parusa, hindi niya alam na sa totoo lang, sarili niya rin yung hinahatolan niya.
Pero habang dinadala na siya para sa kanyang kamatayan, may huling baraha si Tamar. Isang tahimik pero napakatalinong move. Nagpadala siya ng mensahe sa bihinan niya at dito na niya ilalabas yung alas niya. Ipinadala niya yung mga gamit na hawak niya at nag-iwan ng mensahe. Buntis ako sa lalaki nagmamay-ari ng mga to. Pakitingnan mo nga kung kaninong selyo, pisin at tungkod ang mga ito. Boom! Checkmate. Inilatag niya ang ebidensya. Walang takas. At yun na, yung isang simpleng tanong na yun ang nagpabago sa buong sitwasyon. Yung matapang na hakbang na yun ang nagdala sa atin sa isang verdict na nagligtas hindi lang sa kanya, kundi sa isang buong lahit. Sa isang iglap, nung nakita ni Judah ang mga gamit niya, inamin niya sa harap ng lahat. Mas matuwid siya kesa sa akin dahil ako yung nagkait sa kanya ng anak kong si Sheila. Sa mga salitang yon, hindi lang niya niligtas ang buhay ni Tamar. Sinabi niyang tama at makatarungan ng ginawa ni Tamar. At ang naging resulta ng lahat ng katapangan niya, isinilang niya ang kambal na sina Perez at Zera. Yung pamilya na dapat ay naputol na ipagpatuloy. Lahat dahil sa isang babaeng hindi pumayag na maging biktima lang ng kapalaran. Kaya maiiwan sa atin itong tanong. Sa isang mundong puno ng mahihigpit na patakaran at patas, minsan ba ang paglabag sa mga ito ang tanging paraan para makamit ang tunay na katarungan? Isang tanong na valid pa rin hanggang ngayon, di ba?